Isang mapagpalang araw po sa bawat isa, purihin ng ating Diyos. Sige po, bago po tayo makinig ng salita ng ating Panginoon sa araw na ito, tayo po muna ay umawit ng papuri at sandali pong manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, kayo aming dinadakila, O Diyos. Tunay na kayo ay tapat, Panginoon. Tunay na kayo ay mabuting Diyos. Hallelujah. Tunay na kayo ay buhay na Diyos na kumikilos at nagbabago po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa araw na ito na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon, na muli niyo pong gagamitin ang bawat isa sa amin. Nawa, O Diyos, sa araw na ito at sa mga mensahe at mga awitin na amin pong ibibigay sa inyo, Panginoon, kayo lamang po ang maluwalhati, O Diyos. Kayo lamang po ang maitaas, O Diyos. Dalangin po namin ang inyong pagsama sa amin, Panginoon, ng inyong banal na presensya, O Diyos. Dahil apart from you, O Lord, wala po kaming kakayanan, Panginoon. Kaya inyo po kaming puspusin, Panginoon, ng inyong banal na presensya, O Diyos. Samahan niyo po kami, Panginoon, at tanging kayo lamang ang maitaas sa araw na ito, O Diyos. Maraming salamat po, aming Ama, sa inyo po ang papuri, pagdakila at pagsamba. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, Amen. Amen. Sige po, tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin yung sa panahon ng pagsubok. Sige po. Sa panahon ng pagsubok sa buhay, sa Diyos ako tumawag, agad tumugon siya na nagmamahal sa lahat. At ako itinaas. Muli po sa simula. Sa panahon ng pagsubok sa buhay, sa Diyos ako tumawag, agad tumugon siya na nagmamahal sa lahat. At ako itinaas. Hindi ako pinabayaan, ang pag-iingat niya'y laging laan. Kahit kailan, hindi nagkulang. Pag-ibig niya'y walang kapantay. Itataas kanyang pangalan. Papuri ko sa Diyos ibibigay. Dakila ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Muli po sa simula. Hallelujah. Sa panahon ng pagsubok sa buhay, sa Diyos ako tumawag, agad tumugon siya na nagmamahal sa lahat. At ako'y itinaas. Hindi ako pinabayaan, ang pag-iingat niya'y laging laan. Kahit kailan, hindi nagkulang. Pag-ibig niya'y walang kapantay. Itataas kanyang pangalan.
dakila Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa koro po, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hallelujah. Hindi ako pinabayaan. Ang pag-iingat niya'y laging laan. Kahit kailan, hindi nagkulang. Pag-ibig niya'y walang kapantay. Itataas kanyang pangalan. Papuri ko sa Diyos ibibigay. Dakila ang Panginoon. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat sa inyo, aming Ama. Tunay, Panginoon, sa lahat man po ng bagyo, sa lahat ng unos, Panginoon, hindi niyo po kami pinabayaan, O Diyos. Lagi po kayong nandyan para sa amin, Panginoon. Tunay na kayo ay tapat, Panginoon, sa inyong mga pangako, O Diyos. Kaya patuloy kaming magtitiwala sa inyo, Panginoon, dahil kahit anuman po ang pinagdadaanan namin, Panginoon, anuman pong suliranin, Panginoon, ang kinakaharap ng bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy kaming magtitiwala sa inyo, O Diyos, dahil tunay, Panginoon, hindi niyo po kami pinabayaan, O Diyos. Lagi ang pag-iingat ninyo, Panginoon, ay aming kasama, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kadakilaan, Panginoon. Tunay na kayo ay mabuting Diyos, dahil, Panginoon, kahit kailan hindi niyo po kami iniwan, Panginoon. Tapat kayo sa inyong pangako, Panginoon, na hindi niyo po kami iiwan, na hindi niyo po kami pababayaan, Panginoon. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat kami sa kahit anuman pong pagsubok na amin pong mga kinakaharap sa mga pagkakataon na ito, O Diyos. Dahil alam po namin sa bawat pagsubok na ito, kayo ang aming kasama, Panginoon. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Patuloy na kayo ang maluwalhati at madakila, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon, at kayo'y aming patuloy na pinasasalamatan. Hallelujah. Tunay kang dakila, Panginoon. Tunay kang mabuti. Tunay kang tapat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos. At para naman po sa paghahayag ng kanyang banal na salita, tinatawag ko po ang ating kapatid na si Brother Cesar. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sige po, tayo po muna ay yumukot manalangin, humingi tayo ng basbas, humingi po tayo ng guidance and wisdom sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord God, we praise you, we honor you, O Lord God, we glorify your name. Salamat sa buhay na ibinigay niyo po sa amin sa araw-araw, O Lord God. Salamat po sa pagpapalakas ng faith namin, O Lord God, na magpapatuloy kami dito sa mundo, O Lord God. Salamat po sa privilege na binigay niyo po sa amin upang makapaglingkod, makapanalangin ng malaya sa iyo, O Lord God, nang makalapit kami sa inyong mga paanan, O Lord God. At humihingi po kami ng wisdom and discernment sa inyo, O Lord God, na ano man po yung i-reveal niyo sa amin na mensahe ngayong gabi ay magamit namin ito sa araw-araw, O Lord God, at mai-share din po namin ito sa mga taong nangangailangan o kailangan na or sa mga taong dapat makarinig pa ng inyong mga salita, O Lord God. Kaya ilayo niyo po kami sa mga
mga bagay, O Lord God, nga na makakapag sagabal sa aming gawain, O Lord God. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, bago po tayo magsimula, meron po akong tanong sa inyo. Paano nyo ba tinitignan ang Panginoong Hesus sa inyong buhay? Ano po ba yung relasyon nyo sa Kanya? Ano yung trato nyo sa Kanya? Well, the easiest answer is, of course, Diyos. Kung i-rephrase ko po yung tanong ko, paano nyo po tinatrato ang Diyos sa inyong buhay? Is it a God na nagpapagaling? Doon po ba kayo nakafocus? Or is it a God na kayang mag-provide sa lahat ng pangangailangan nyo? Magbibigay ng comfort sa lahat ng kabigatan nyo natin dito sa mundo? Or is it a God na kaya mong ibigay ang buhay mo sa Kanya just to serve Him? Sige po, makipagbukasan po kayo sa akin sa Matthew chapter 26 verse 20 to 25. Babasahin po natin yan sa English muna, then babasahin natin sa Tagalog. Matthew chapter 26 verse 20 to 25. Verse 20, when it was evening, he reclined at the table with the 12. And as they were eating, he said, truly I say to you, one of you will betray me. And they were very sorrowful and began to say to him, one after another, is it I, Lord? He answered, he who has dipped his hand in this dish will betray me. The Son of Man goes as it is written of him, but woe to the man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that man if he had not been born. Judas, who would betray him, answered, is it I, Rabbi? He said to him, you said so. Babasahin naman po natin sa Tagalog. Kinagabihan, nagapunan si Jesus at ang 12 tagasunod. Habang kumakain sila, sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang isa sa inyo ay magtataidor sa akin. Nalungkot sila nang marinig iyon at isa-isa silang nagtanong sa kanya, Panginoon, hindi po ba ako iyon? Di po ba? Sumagot siya, ang kasabay kong sumausaw ng tinapay sa mangkok, ang siyang magtataidor sa akin. Ako na anak ng tao ay papatayin ayon sa sinasabi ng kasulatan. Ngunit nakakaawa ang taong magtataidor sa akin, mabuti pang hindi na siya ipinanganak. Nagtanong din si Judas na siyang nagtraidor sa kanya, Guro, ako po ba iyon? Sumagot si Jesus, ikaw na nagsabi. Salamat po sa salita ng ating Panginoon. Actually po, kung alam na po natin yung kwento, no, na parang alam na natin na this is the Last Supper, then Judas betrayed Jesus, ni-reveal ni Jesus kung sino yung magbe-betray sa kanya, na may magtatraidor sa kanya. Parang napaka-cliche na nga po ng ng storya na ito. Kasi alam na natin saan papunta, and it gotten more worse sa bandang huli. Pero God is revealing something to us sa nabasa natin ngayong araw. Kasi simpleng detail or small detail which is nagbigay ng malaking impact bandang huli. At ano po iyon? Nung sinabi ng Panginoong Jesus na may magtataidor sa kanya, yung mga apostoles is nagtanong din mismo sa Panginoon. Ang tanong nila, is it I, Lord? Ako po ba iyon, Panginoon? Pero may isang nagtanong, nakakaiba yung pagtanong niya. Is it, sabi ni Judas, is it I, Rabbi? Ako po ba iyon, Guro? Well, ano po doon yung pinagkaiba?
inadress niya lang naman ang Panginoon ng guro. Kasi kung titignan natin parang simple lang eh. Pero minsan ito yung simpleng bagay na magdudulot ng malaki bandang huli. Kasi from the time, kung babasahin nga natin lahat ng conversation ng Panginoon at kay Judas, lahat ng address ni Judas sa Panginoon is Rabbi. Never niyang tinawag na Lord. Kaya nga kanina nagtanong ako bago ako magsimula, ano po ba yung relasyon niyo sa Panginoon? Ano po ba yung trato mo sa Panginoon? Panginoon ba yung tingin mo sa Kanya? O isang guro lang? Kasi dito sa mundo, marami ngang naniniwala na nabuhay ang Panginoong Hesus dito sa lupa. Pero never silang naniwala na ang Panginoong Hesus dito nung napunta siya dito sa lupa is Diyos siya. Yung iba nga tingin nga sa kanya prophet lang. 'Di ba? At ano yung naging impact nito sa bandang huli? Doon nag-start yung betrayal. Kasi akala natin minsan na nasa church na tayo, malapit na tayo sa Panginoon. Hindi, naglilingkod naman ako eh. And we tend to think na hindi tayo prone sa temptation, hindi tayo prone na magamit ng kaaway. But ano yung sabi sa Luke chapter 22 verse 3? Then Satan entered into Judas called Iscariot, who was one of the number of the 12. Mismong apostol siya ng Panginoon. Pinili siya ng Panginoon. Yes, Jesus knew from the start na ito yung taong mag-betray sa kanya. Pero ano yung pakikitungo sa kanya ng Panginoon? Minahal pa rin siya. Binugasan pa nga yung paa niya eh. Pinakita na God is willing to serve him also. Na kaya siyang patawarin ng Panginoon. But because his heart is corrupted, or iba yung focus niya, or iba yung gusto niya sana sa Panginoon na mangyari sa kanila. Kasi Judas, kung babasahin natin, it's not stated on the Bible, but kung babasahin natin yung story ni Judas sa ibang mga books, no? May books kasi na mga story ng mga apostol, ano yung mga buhay nila. And isa doon sa mga nasulat is maybe lang yung sinulat. Maybe he got disappointed sa ministry. Kasi yung gusto niya is revolution. Kasi gusto niyang maparusahan yung mga Romans. Pero nalaman niya na hindi ganoon yung plano ng Panginoon. Kaya disappointed siya. May gusto siyang mangyari. Nagmamadali siyang mag-revenge sa mga Romans. Pero hindi yun yung plano ng Panginoon. Gusto niya lang isang guro na magtuturo sa kanya anong dapat gawin sa buhay. Kaya yun yung tinanong ko nung umpisa sa atin kanina. And minsan yung maliliit na bagay na yon, napakahalaga po yan sa ating buhay. Kasi yung mga maliliit na bagay na ibibigay sa atin ng Panginoon, yan po yung tinatawag minsan na conviction. It is a warning simula pa lang. For example po, di ba, alam naman po natin no, sa kotse, kung ikaw yung nagmamaneho, sa harap merong dashboard. Sa dashboard, may mga konting mga maliliit na sign dyan minsan. Kunwari, kung liliko ka, may indicator doon na araw papunta sa ganitong side. Or minsan, yung indicator is wala ka ng sira yung battery mo, nag-overheat, or wala ka ng gasolina. And tayong mga tao minsan, may indicator tayo sa buhay natin na sige, dito ka dumaan. Binigyan ka na ng conviction na ito yung dapat mong tatahakin na daan. Minsan nakikinig tayo, minsan hindi. And most of the time, yung indicator na nagsisignal sa atin, may something na sira sa ating
sa ating espiritu. At minsan ayaw natin makinig. Yun yung nangyayari sa atin. Let me share you my personal story, no. Before, I have a anger issue. Hindi ko siya pinansin kasi akala ko it's just an emotion, not normal lang sa tao na magalit. Hinayaan ko lang siya. At yung nangyari, yung maliit na galit na yun lumaki. At yung nagalit, nung lumalaki yung galit ko, parang nagagalit na ako lahat sa mundo, lahat kung sinong anong nangyayari, kahit sa tao, sa pamilya ko, nagagalit ako. Minsan nang walang karason-rason. At yung tanging nagpapakalma lang sa akin is yung paninigarilyo ko dati, yung bisyo ko sa inom. At kung umiinom ako, napapadami minsan, napapatlobol. Hindi ko man lang inisip na may something sa akin, dapat ipaayos ko. Hindi ako lumapit sa Panginoon. Hinayaan ko yung sira na yon hanggang lumaki ng lumaki. Ganon po minsan yung indicator sa ating buhay. Bakit po ba kung may indicator po ba sa kotse natin na wala na tayong gasolina, nung gagawin natin? Di ba magpapagasolina? Kung may sira yung battery, kung may sira yung makina, papaayos natin. Hindi naman natin yan nahahayaan eh. Kasi kung hahayaan lang natin yan, either titirik yung kotse mo sa gitna or mas masisira. Amen? Next po, ito po lately lang po ito na indicator na nag-snap sa akin nung nagpi-preach na po ako, ay minsan nakakatanggap ako ng mensahe after service na, ang ganda naman ng preach mo bro. Minsan nakakatanggap ako ng message, private message na, bro nakaka-bless yung message mo, ganyan, ganyan. Ang galing ng preach mo, kahit bago ka pa lang, ang galing mo mag-preach. It's heartwarming, nakakataba ng puso. Then one day, God gave me a conviction. At yung conviction na yon, huwag kang makinig sa papuri. Hindi ko maintindihan. Bakit? Pinapuri lang naman nila ako. Then lately, na-realize ko na parang habang tumataba yung puso ko dahil maraming nagagandahan sa preach ko, parang papunta na din po ako na hindi na magiging humble at lalaki yung ulo ko. Naiisipin ko na lang ang galing kong mag-preach. Then pina-realize din sa akin ng Panginoon, hindi mo yun preach. Hindi mo yun wisdom ang ginamit mo. Hindi mo yun boses yung ginamit mo. Naging microphone ka lang. Ako pa rin, ang Panginoon pa rin yung nagsasalita. Ginamit niya lang ako. Kasi kung tatanggalan niya ako ng boses, hindi ako makakapag-preach. Kung tatanggalan niya ako ng talino, hindi ko maunawaan at i-relay yung kanyang mensahe. At isa yan sa nagpatulong sa akin na kailangan ko maging humble sa buhay. Na wala dapat akong ipagmayabang kung anong meron sa akin, kung ano yung makakaya kong gawin. And the same with Judas sa story niya. Hinayaan niya lang na ganun yung pagtatrato niya sa Panginoon. Na akala niya isang guro lang. Pero anong nag-lead sa kanya? Na kaya niyang mapagnakawan yung ministry nila. Kumukupit siya ng pera kasi siya yung treasurer. He denied Christ. He betrayed Jesus. Kasi ito yun eh. It's not about how close you are to God. Kasi isipin natin, apostolo siya, kasama niya araw-araw yung Panginoon. Pero bakit niya pa yun nagawa? Kasi minsan kahit nga tayo mga Kristiyano, nag-iisip ng ganun. Siguro holy na ako kasi nasa simbahan na ako. Siguro holy na ako, di ko na kayang gumawa ng kasalanan. Hindi ko na kayang i-deny ang Panginoon. It's not about how close we are to God. It's about how we see God in our life. Ano po ba yung relasyon natin sa Panginoon?
At may magandang ang turo sa atin ng Panginoon na sinabi niya nga na ano dito sa, wait lang po, sa John, wait lang, sa John ba? Yes, sa John chapter 20 verse 29. Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed." Eh, naniniwala naman po ako, Brother Cesar, sa Panginoon. Oo nga, naniniwala ka. Pero saan mo ina-anchor yung faith mo? Baka kasi yung faith mo naka-anchor lang kasi gusto mo lang pagalingin ka ng Panginoon. Kasi may sakit ka ngayon. Baka naka-anchor lang yung faith mo sa Panginoon kasi may kailangan ka sa Kanya ngayon. Pero what if tomorrow morning, when we wake up, lahat ng mga Kristiyano papatayin na? Baka mangyayari sa atin, i-deny mo si Kristo, or yung mas worse, lilipat ka ng relihiyon. Ito yung turo sa atin ng Panginoon na ano dapat yung magiging pagtrato natin sa Kanya, or from the time when we become a follower. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 16 verse 24, then Jesus told his disciples. Yung disciples, sino po yung tinutukoy dito? Yung mga tao lang ba na nakausap niya dati? Hindi. Kasama pa rin po tayo dito kasi we are a believer of Christ. Sabi niya, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Nauna po yung deny yourself and take up his cross and follow me. Mas nauna po yun. Because from the time we deny ourselves, iniisip kasi natin na kung i-deny natin yung sarili natin, kaya na din natin i-deny yung iba. Na-deny nga natin yung mismong sarili natin. Pero yan po yung worldly perspective. But if you, in a Christian way perspective, kung nade-deny mo na yung sarili mo ngayon, hindi po yan pagiging loser. Hindi po yan pagiging loser. Kundi kaya mong i-raise up yung Panginoon. Mas inuuna mo siya kasi kaysa sa sarili mo. At sabi doon, take up his cross. Kasi when we become a Christian, we follow the footprints of Jesus Christ. At ano po yun? Kailangan nating mamatay sa ating sarili para mabuhay ang iba. And follow Him. To follow Him. Nahuli po yung word na to follow Him. Kailangan muna nating i-deny, to humble ourselves, na alam natin na tayo na sa Panginoon at willing tayo mag-sacrifice, that we are willing to die every day so that others may live. Sino po yung mamamatay? Sino po ba yung mabubuhay na tinutukoy mo, Brother Cesar? Yung pagpatay niyo po sa dati niyo pong buhay para mabuhay yung bagong ikaw. Na willing ka mag-sacrifice sa ibang tao para marinig nila na that you are willing to serve to God, para marinig nila yung salita ng Panginoon. May experience nila yung pagmamahal ng Panginoon. Kasi once they experience yung pagmamahal ng Panginoon, sila naman yung next that they are willing to die to themselves so that others may live. Magre-reflect lang po yan sa bawat isa. Napakaganda nga sa story ni Matthew. Isa sa mga example ni Matthew na nung dumaan ng Panginoon sa tax collector booth, sabi sa kanya ng Panginoon, come and follow me. Yung ginawa ni Matthew, tumayo at iniwan kung saan siya nagtatrabaho. Napakasimpleng pakinggan. Pero yung mensahe na sa likod nun is, alam naman po natin yung pagiging tax collector dati is parang pagiging traidor din sa mga sarili mong kapwa na mga Jew kasi nagtatrabaho ka sa mga Romano. Nung ginawa yun ni Matthew,
Hindi niya lang po basta iniwan yung trabaho niya kasi ayaw niya na magtrabaho. Kundi gusto niyang sumunod sa Panginoon. He deny himself, willing niyang i-take ang cross kung ano man yung magiging just to follow God. At iwan yung kanyang mga dating buhay. And that's how we should look to Christ in our life. Amen po. Sige po, tayo po muna manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, O Lord God. Salamat po sa araw na ito that you reveal something to us, O Lord God, that we have to treat you like a true God, hindi po na isang Panginoon lang na kaya kaming i-heal, na parang isang genie, na parang i-provide lang kung ano yung mga kailangan namin ng mga hinihiling. Salamat po na pinaunawa niyo sa amin that we are willing to serve you, O Lord God, that we are willing to lay our life for you, O Lord God. Salamat po sa mensahe mo ngayong araw na makakapag-strengthen pa ng aming faith. Mas mauunawaan pa namin ang iyong mga mensahe sa amin, O Lord God. Change our perspective, O Lord God, kung kami man po ay nanghihina. Change our perspective, O Lord God, kung kami po ay nabubulag ng nitong mundo, O Lord God. Salamat po sa wisdom and discernment na pinapahiram niyo sa amin araw-araw. At salamat po na nire-reveal niyo sa amin araw-araw kung sino po kayo sa aming buhay, O Lord God. Na maunawaan namin ang lahat ng ito, O Lord God. Hindi man namin kayang mapantayan ang iyong katalinuhan, O Lord God. But at least, step by step, O Lord God, is mas nakikilala ka namin sa aming buhay at hindi na po namin nire-raise yung mga sarili naming faith na kami po ay isang Kristiyano, kundi mas naging humble kami, O Lord God, to follow you. Salamat po, O Lord God, in Jesus' mighty name. Amen.